Naka-full alert status ang buong puwersa ng Philippine National Police kasunod ng pagsabog sa Davao City. Mahigpit ang seguridad sa mga paliparan, bus terminal, istasyon ng tren at iba pang pampublikong lugar gaya ng Divisoria. Nakatutok doon live si Tresha Zafra. Tresha. Jiggy, sa ilang matataong lugar na inikot natin dito sa Metro Manila, nakakalat ang maraming pulis. Kung dati mga vendor ang mga nakabalandra sa gitna ng Recto Avenue, ngayon mga pulis, bilin nila sa mga mamimili maging alerto at mapagmasid. Soft target po talaga to kasi maraming tao, no? So kaya nga very vigilant po ang mga pulis natin. Kung doon nga sa Davao tirahan na ng presidente yung nagawa, dito pa kaya sa atin. Naniniwala naman ang iba na malayo itong mangyari dito. Kasi sabi nila, one of the safest city yun eh. So baka sinisira na lang nila yung image ng Davao. Nakakalat din ng mga pulis sa Quiapo, Maynila, pero hindi maalis sa ilang vendor ang matakot dahil sa nangyari sa Davao City. Baka mamaya, alam mo, napakalat-kalat yung mga taong nagpasabog doon. Mamaya dito naman sila pumunta. Inisa-isa naman ng mga pulis ang mga bag ng mga sumasakay sa LRT-1. Kahit mga miyembro ng SWAT, nakabantay sa mga pasaherong dumaraan sa body scanner. Matatandaang isa ang LRT Blumentritt Station sa 5 pinasabugan sa Rizal Day noong December 2000 ng mga miyembro umano ng Jemaah Islamiyah at Abu Sayyaf. Sa Quezon City, mahigpit din ang pagbabantay ng pulisya. Nag-ikot kanina si QCPD Deputy Director Guillermo Eliazar sa ilang matataong lugar. Pinuntahan ang mga bus terminal sa Cubao. Ininspeksyon din ang LRT Roosevelt at Balintawak Station. We have to maximize visibility in all vital installations and places of convergence. So ito po yung mga bus stations, MRT, LRTs, and other markets, malls. So lockdown operation means ito yung simultaneous checkpoints. Natutuwa ako kasi ganyan para maano yung mga salbahing mga tao. Bantay sarado rin ang MRT North Avenue Station. Naka-full alert status din sa NAIA. Sa Terminal 1, bawat sasakyang pumapasok, iniinspeksyon. Sa Terminal 3, nakakalat ang mga pulis. Ganito rin sa Clark International Airport sa Pampanga. Gayunman, paalala ng PNP. We appeal to the public to remain calm, vigilant and alert in reporting to authorities any unusual movement or activities of suspicious persons. Huwag po tayo magpapatalo dito sa mga terorista. Pag tayo ay natakot, then they will achieve their aim, which is to sow terror. Jiggy, sa pangbili ng mga pulis sa publiko, oras ng emergency ay ugaliin nilang sumunod at makipagtulungan sa mga pulis. Live mula rito sa Divisoria, Jiggy, ako si Tresha Zafra, balik sa'yo. At Tresha, itong ginagawa ngayon ng mga otoridad ay 24 oras to. Tuloy-tuloy na itong gagawin nilang monitoring sa mga partikular, sa mga pampublikong lugar. Jiggy, 24 oras silang nagbabantay sa mga matataong lugar ngayon tulad ng mga convergence points at vital installations at 3 shift nga raw ang palitan ng mga pulis para nga siguruhin na walang oras na mabubutasan sila. Ngayong kailangan nilang mahigpit na bantayan itong mga matataong lugar dito sa Kamaynilaan. Jiggy? Yung mga kababayan natin, kumusta naman yung naging kumbagay response dito sa mas pinahigpit na seguridad? Sila ba ay sa iyong tingin ay lalong mas naging alerto? Ayon sa mga nakausap natin kanina, Jiggy, naging mas alerto sila. Mas naging mapagmasid, yun lang, hindi pa rin daw nila maiwasan na matakot, magkaroon ng konting pangamba. Iba-iba rin, Jiggy, yung pakiramdam ng ating mga kababayan. Merong iba na sinasabing mukhang malayo naman daw yung mangyari dito, pero sila ay talaga nananalangin na lang daw na wag nga sanang mangyari yung naganap sa Davao City dito sa Kamaynilaan at umaasa sila at kahit papaano napapanatag yung kanilang loob na meron silang mga nakikitang rumoronda at umiikot na mga pulis. Jiggy. Maraming salamat, Tresha Zafra.